Yung presyo dito mga kabayan, nasa 300 Danish kroner. Hindi na kami nakantay mga kabayan kasi excited. Bebe, yung panito natanggal. Po yung mga bahay dyan, oh. Ayan. Ganda sa paggabi. Kahit po yung hagdan na nakyat natin, oh. 300 steps. Dito sa Greenland mga kabayan, 7 to 8 months dito yung snow. At saka malamig dito sa buong taon. Nandito na pala si Axel. Nakalimutan kong buksan. Saraduhan. Wala kasi siyang susik. Saan ka galing na? Sa school? Wala na kayong pasok? Kanina ka ba dito? Ay, hindi ko narinig. Basang-basa siya sa snow. Yung galing siya sa school. Ito, nag-snow pala mga kabayan. Kanina pa pala siya dito. Mabuti narinig ko din sa kwarto. Nagtuktok siya. Yan. So, ito po yung Nook City, Greenland mga kabayan. Naglakad ka lang? Ha? Nagbas ako. Ha? Nagbas. Nagbas ka? Kala ko naglakad na naman kayo. Sabay kayo sa Sydney? Wala na? Ay, basa ka, basa. Ano? May ganito yung mga bata dito. Nagkukuha na sila, nagkukommute na sila. Bus, mag-isa mga kabayan hanggang makarating sa bahay. Yan, safe naman yan dito. Yan, so, nabasa siya kanina pa pala sa dyan sa labas. Labas tayo mga kabayan. Grabe yung snow sa labas. Ito na naman yung sinasabi ko. Bago lang natunaw yung snow, hindi pa naubos. Pero ito na naman yung tumumbad sa atin. Tanghali po dito mga kabayan, no? Yan. Napakadilim at napakalakas ng snow. Asahan natin mamaya ito. Grabe, mabuti nakarating yung anak ko ngayon mga kabayan. At hindi siya naabutan ng malakas na snow. Pero nandito sa kanina, sa labas kanina, mabuti narinig kong katok niya. Kanina pa pala siya. Yan. So ngayon, papunta tayo ng trabaho. Dito sa Greenland mga kabayan, 7 to 8 months dito yung snow. At saka malamig dito sa buong taon. Kahit po dito summer, ay malamig pa rin dito. Kaya pag napunta kayo dito sa Greenland, asahan nyo yung snow dito. Mahaba yung winter dito kaysa summer. At hindi mo ramdam dito yung summer kasi malamig pa rin siya. So ganito mga kabayan, no? Yung snow, ito ay isa sa mga kalaban ko dito sa Greenland. Dati gustong gusto ko ito, pero nung tumagal na, ayaw ko na ng snow, gusto ko na lang summer. Kasi nga, ito ay sagabal, lalo na sa paglalakad. Tapos sa sasakyan, mapupuno yung sasakyan mo, tapos titigas, tatanggalin mo pa, at napakalamig. Maganda lang itong snow mga kabayan sa una, pag hindi mo na-experience. Linisin muna natin tong salamin kasi yan, napuno na ng snow. So, ganito yung mga bagay na isa sa adjust mo dito. Ayan. Wala kasing wiper yung salamin yan dito sa gilid. Tapos yung harap natin meron ng mga wiper. Okay lang pagka ganito, bagong snow pa siya kasi fresh pa siya mga kabayan. Medyo malambot-lambot pa. Pero pag na-stuck na yung sasakyan mo, kinabukasan titigas na yung mga snow dito sa salamin mo. Kailangan mo na siyang kiskisin. Dahil kung hindi naman makikita yung daanan. So ito na po ang lugar natin. Nung nakaraan ay halos mga bato, mga itim makikita natin. Ngayon talagang puting-puti na lahat ng paligid. Wala pang isang oras nag-snow. Siguro nasa 20 minutes pa lang. Pero ganito na siya. Tapos magiging busy na naman yung tagalinis nito. At dito, aabot na yan dito. Kung tuloy-tuloy naman yung snow, siguro 5 meters. So ganito sa Greenland pag nagtuloy-tuloy siya. Ito na snow na tumakaban. Ito na yung malakas na snow na malalaki yan, para sa mga tutubi. Ingat-ingat tayo dito sa paglalakad. Pagka ganito medyo malambot pa pagbago. May naglalakad pa rin siya. Ganito normal lang sa kanila yung snow dito. Kaya masasanay ka na dito pag nandito ka na sa Greenland, lalo pag dito ka nagtatrabaho. Okay lang kung yung trabaho mo sa loob lang mga kabayan, pero kung mga construction trabaho mo, maglilinis ka, palipat-lipat yung project mo, kailangan mo ditong mag-ingat sa daan, lalo na pag malakas yung hangin. Yan. So ito yung buhay dito sa Greenland. Dito kami sa construction magtatrabaho, pero sa loob kami ngayon. Wala kasing ginagawa sa labas mga kabayan, halos tapos na. Pero pag may project sa labas mga kabayan gaya nito, kailangan mo pa rin gawin basta kaya mo lang. Pero pag hindi mo na kaya, pwede ka naman pumasok. So ito yung mga building na ginagawa namin. Tingnan nyo, napakakapal ng snow. So nandito na tayo sa loob ng building na tinatrabuhan namin mga kabayan. Ito po yung mga apartment. So mabuti dito kami sa loob ng trabaho, hindi sa labas. Kasi minsan pag nasa labas kami, napakalamig at napakasakit. Pero wala naman tayong magawa. Hindi naman tayo magre-reklamo kung patrabahoin tayo sa labas. Pakita ko sa inyo ang itsura ng labas. Update natin. So kanina, halos makikita natin yung mga bato.
Ngayon, natatakpan na siya ng mga snow. Yan. Pagka ganyan mga kabayan, heavy snow yan mga kabayan. Ibig sabihin malakas ang snow. Pag tuloy-tuloy na ganyan, kahit isang oras lang, tambak na tambak yan. Kaya maya-maya, busy na naman yung tagahakot ng snow. Pero hindi niya kaya ito mga kabayan dahil kadalasan tinutulak lang nila sa gilid. So nakaraan, halos matagal na hindi nag-snow. Kaya ang tunaw ng matunaw pag nag-warm. Pero pagka ganito na sign, mukhang malabo na ito matunaw. Palamig ng palamig dito. Dahil January, February, yung pinakamalamig dito sa Greenland. Ayun, may bata dun mga kabayan, galing sa school. Siya lang mag-isa pumapasok at siya lang din isa umuwi ng bahay. Wala po siyang sasakyan, hindi po siya sinusundo ng mga magulang niya kasi dito mga kabayan sa Greenland ay kailangan mo maging independent dito sa murang edad. Dahil dito sa Greenland, bata pa lang tinitrain na sila na lang gising, kakain, pupunta ng school at uuwi. So tingnan niyo yung bata diyan siya dumaan sa mabato na yan. Talagang expert na siya sa paglalakad. Ayan, so sinasalubong niyo yung malakas na snow na yan. Tapos yung school niya mga kabayan, pupunta pa siya dun para sasakay ng bus. Tapos pagbaba niya din sa bus stop, maglalakad na sa papasok ng bahay. Ayan na po siya. Yung bahay niya, yan po sa itaas. So, ayan. So ganito sa Greenland mga kabayan, normal lang dito yung snow. Nandito na tayo sa tatrabahoan natin. Yung trabaho ko pala ngayon mga kabayan, saka yung kasama ko nandun sa kabila. Ito po. Yan, kita nyo ito. Ito yung tinatawag na cable tree. Diyan po ilalagay yung mga wire, internet, TV, at saka yung mga supply sa kuryente. Ito po, kami po naglalagay nito lahat, pati itong mga bracket. Nilalagay namin dito. Tapos papunta dun. So, konektado ito sa mga kwarto apartment pababa. So, ayan, ito yung gagawin natin. So, maganda dito kasi hindi siya sobrang lamig, hindi din mainit. Sakto lang yung temperature dito. So, ngayon mga kabayan, trabaho na naman tayo. So, kita-kits na naman tayo ulit mamaya. Lalabas kami ngayon mga kabayan, kukuha kami ng gamit dun sa may pier. Yan wala pang isang oras yung snow pero ganito nakakapal. Ayong ayong ila. Yan, kasama kong lokal yun. Yan, punta kami ng kasama ko dun sa may shop. Kasi kukuha kami ng gamit, ng wire. Iati din namin. So, ito na po yung buong paligid Yung mga sasakyan nababalutan na. Ayan, wala pang isang oras. Ganito nakakapal. Paano na lang kung isang araw. Ganito na yung mga hawakan dito ng sasakyan. Kailangan mo naman muna tanggalin ito kasi mahirap ito pag nagbiyahe na puno ng mga snow. So, kuha tayo ng panglinis. Saan ba yung isa? Dalawa to Saan yung panglinis na isa? Ito. Dito. Ito yung mahirap pagka nag-snow mga kabayan, lalo na pagtitigas to dito. Kinabukasan, yung natutulog ka na sa bahay tapos kinabukasan aalis ka na, kailangan mo itong kiskisin. Ito malambot kasi fresh pa ito na snow, hindi pa tumigas. Ito na po yung itsura ng Nuuk City, Greenland. Kapag nag-snow siya mga kabayan, puting-puti siya, medyo mahirap at madulas yung kalsada. Mayroon mga construction dito, bigayan lang dito kasi madulas at yung kalsada makitid lang. Ito na po yung mga bahay, ganyan na yung itsura niya kapag natabunan siya ng mga snow. Wala pa, isang oras pa lang ata mga nag-snow. Siguro pag isang araw na snow, makakalahati na dito sa bahay or yung bubong hindi na makita pag tuloy-tuloy yung snow. Kaya swerte dito pag hindi siya nag-snow na tuloy-tuloy. Yung kinukuha kasi ng mga sasakyan na snow, ito lang sa gitna. Pero yung dito sa gilid, tatambak lang yan nila dito mga kabayan. Hindi na nila kukunin yan, yung mga dito sa gilid. Aabot yan minsan mga 10 meters. Naglalakad pa. Yan, isa sa mahirap dito sa Greenland pag nag-snow. Talagang hindi ka maaari maglakad. Pwede naman maglakad, pero dapat hindi malakas yung hangin. Pag malakas yung hangin, ngisay ka sa lamig at masakit yung kamay, mukha. Dapat nakatakip. Yan, ganito na snow sa gilid yan. Tataas ng tataas yan. Sinong nakaraan mga kabayan, nag-snow na dito. Tapos natunaw, nag-warm. Yan, balik na naman. Tingnan nyo yung hagdan nila. Yan lang yung daanan nila papasok ng bahay. Ayan, kasi wala namang kalsada dito sa harap nila. Mga bato. Wala silang maparkingan. Ayan, yung bundok natin, nakaraan, itim na itim to. Ngayon, halos hindi na makita yung itim na takpan. Tapos, at sa ibaba na yun, medyo may mga bahay pa doon. Yan, puting-puti na, parang hindi na makita. Yan, mga bahay na yun. Yan, ganyan ang itsura ng Greenland mga kabayan, walang kahoy.
May mga bahay makulay. Siguro ganyan ginawa nila makulay yung bahay, no? Para pag nag-snow, makikita siya. Kasi pag puti yung bahay mo mga kabayan, pag nag-snow, hindi na siya makita. Kaya isa din yan siguro sa dahilan. Ayan po yung nag-iisang project namin dyan, no? Ayan po yung hospital. Papasok po tayo dyan, may kukunin kami na gamit. Wire. Ayan po yung mga bahay dun kanina na nakita natin, no? Ayan na po siya. Balutan na po ng mga snow. Pasok tayo dito. Medyo madulas dito. Ayan. Magapang yung sasakyan natin. Ito na po yung project namin dito. May kukunin kami wire dito. Ayan. Ganito yung trabaho dito pag nag-snow. Napakalamig sa labas. Pagkabago ka pa dito mga kabayan sa Greenland, tapos nagdadrive ka dito, sobrang ingat na ingat mo dito kasi feel mo parang madudulas ka agad. Pero katagalan maramdaman mo naman na kumakapit yung winter tire kasi dito sa Greenland kailangan talaga winter tire dito. Pag normal tire dito mga kabayan hindi ka na makaalis dito, delikado. Isa sa mga kuha dito yung posible pag malakas yung hangin tapos yung snow, heavy snow, hindi mo na makita itong daanan. Makikita mo ito na lang, oh, yung ilaw na yan na lang yung guide mo kasi pagka malakas yung snow halos dito hampas na sa mukha mo sa may kuha nitong sasakyan. So ito mga kabayan, oh, sa ilalim natin dagat na po yan. Tapos yun may mga bahay din dyan, oh. Kapag dyan ka nakatira, ang tanging paraan mo lang pang makadaan ka doon lang sa dinadaanan sa sasakyan. Dito ang shortcut nito, delikado na ito. Ayan, oh, yung mga sasakyan dito halos nakatalukbong siya ng snow pagka tuloy-tuloy yung snow. Ayan, so dito ingat-ingat ka dito kasi kunting kamali mo lang dito mga kabayan, no? Gilid na yan, banginin dito. Ayan, pag ganito yung mga daanan yan, medyo nakakatakot yan pagkabago ka pa. Pero wag mo lang ipitik yung kamay mo kasi pag pitik-pitikin mo yung kamay mo kabayan, hindi mo na mabawi, 360 ka talaga dito, tapos may sumusunod pa sa likod. Yan, pagka katagal dito masasanay ka naman sa pagdadrive. Sa awa ng Diyos 3 taon hindi pa naman ako dito na disgrasya. Malapit na nakadisgrasya yung madulas yung kalsada, hindi kasi maiwasan talaga yan. Medyo napapalakas yung takbo, tapos yung mag brake na hindi nahihinto yung mga kabayan kapag madulas, yung pure ice tapos may tubig. Ito na, Greenland tapos naging Whiteland. So dapat pangalan nito ano, Whiteland or Snowland or Land of Ice. Yan, bundok na po yan, puti na yan, bukid na wala namang tanim. Ito yung bus na sinasakyan ng anak ko pag pupunta ng school. Ayan, tapos pa uwi. Pwede ka din sumakay dyan mga kabayan kapag wala kang sasakyan, dahil bus lang naman yung transportation dito. Yan ay public bus, wala po ditong school bus. Ito isa sa eskwelahan dito pero hindi nag-aaral yung anak ko dito kasi medyo malayo. Ito na yung pinakadulo dito. Isipin nyo mga kabayan, kaya nyo kayo mabuhay ng ganito, ng normal gaya sila sa kanila dito. Yung lalabas ka ng bahay gaya dito, manipis pa lang yung snow, kailangan mo munang tanggalin. Kasi pag hindi mo yan tinanggal, pag nakita ka ng pulis dito, bawal yan. Disgrasya ka at saka makadisgrasya ka. So obligado ka talaga tanggalin yung snow sa harap ng sasakyan mo. Ayan, busy yung mga tao sa paglilinis. Akala nyo mga kabayan, no? Pag tingnan nyo napakasarap tingnan, pero pag sa totoong buhay napakahirap gawin dahil sa lamig at abala din sa pagbiyahe mo. Kailangan kakainin pa yung oras mo para painitin yung sasakyan, hindi ka lalamigin, kailangan mong linisin. Ito, mga construction na din yan dito. Ilalagay namin yung gamit doon sa kabilang project kasi baka sa susunod pa kami magtrabaho dito. Kaya may mga bahay din dito, medyo mataas dito, modern type. Tapos ito naman halos yan dito hotel at saka restaurant. May naglalakad po, pero yung likod niyan bundok na siya, wala ka na mapuntahan dyan, hindi na makadaan yung kalsada dahil ito na po yung inn. Ito
ito na po yung wire namin, ipapasok namin dito sa loob. Ito po yung labas natin, oh. Yan po yung mga bato dito na bundok, oh. Yan po sila kumukuha minsan ng mga minimina, ganito na mga bundok, mabato, mga minerals nila. Yan, ito yung buong paligid natin, oh. Napakalakas ng snow. Yan, balik na naman kami mga kabayan dun sa trabaho namin. Pinatid lang namin yung kuha dito wire kasi magtatrabaho kami dito sa susunod na araw. Pag dito ka nakatira banda na area mga kabayan, kakatamad pumunta ng city dahil malayo dito yung bus stop, nandun pa sa unahan, maglalakad ka pa. Tapos dito sa gilid natin, yan, bundok na po yan na may mga snow, wala na pong mapuntahan dyan. Dito na po yung end dito. So ganito yung itsura, oh. Manipis pa ito dahil unang araw pa lang ng snow yung taon. Pag nagtuloy-tuloy ito mga isang linggo, ako, napakataas ng mga snow dito. Hindi ito maubos-ubos linis. Ang nililinis lang nila kadalasan itong daanan ng sasakyan. Pero yung mga parking dito, kadalasan ikaw yung maglilinis. Gaya nito, mababa pa yung snow na yan. Mga ilang araw makbayan, tataas na yan dyan. Ay, ganito yung itsura ng alas 2 ng hapon, no? Parang wala ng araw, napakadilim. Tingnan nyo itong mga estudyante na ito, lalakad lang sila. Yan, dito sa Greenland, no? Yung mga estudyante yan, naglalakad lang yan. Hindi naman lahat dito may sasakyan kasi. Ayan, naglalaro sila. Yan lang yung libangan nila dito, snow. Wala namang ibang ditong laruan na akyatan ng mga puno, lang kahoy. Wala din mapuntahan na city. Kuha po kami nitong metal na to, kakarga namin dito. Yan, napakalakas pa rin yung snow. Ito po yung container, lagayan namin ng mga gamit to. Yan, tali namin sa itaas yan para hindi mahulog. Tatali muna namin itong metal para hindi sumahulog. Grabe yung snow, natatakpan. Diyan namin kinuha yan, oh. Walang kuryente itong container namin kaya naman napakalamig. Kailangan namin makaalis agad bago ito matali namin, alas na dahil napakalamig. Official dito sa Greenland construction, so kailangan trabaho na kahit nag-snow sa labas kasi kukuha kami ng gamit. Wala kasing gamit, so para makapagtrabaho kami kukuha kami ng gamit dito sa container. So ganito, masama yung panahon, sila kaya pa rin. Ayan, so tapos na po kami mga kabayan maglagay ng tali dun sa may metal. Sinisiguro namin para hindi siya matanggal. So yun, yung kamay natin nag-violet sa lamig dahil yung gloves namin yan nabasa. Hindi kasi ito pang winter, pang trabaho lang ito. Pero pag tatagal kami sa labas, gumagamit kami ng winter gloves dahil yun ang maganda gamitin sa labas, tatagal ko. Pag hindi, yung kuko mo mga kabayan parang matanggal sa lamig, napakasakit, at mag-violet yan pag nag-frostbite. Yan, delikado pag tumagal sa labas na wala kang proper yan. Ayan, ito po yung itsura ng Greenland. Alas 4 ng hapon mga kabayan. Kaya po yung hagdan na nakyat natin, oh. 200 ata mahigit yan, oh. 300 steps, nakalimutan ko na. Ayan, pababa dito, yan. So dyan lang yung daanan nila pag shortcut papunta ng city. Ito naman tunnel yan, binutasan nila para madaanan talaga, oh. Shortcut din yan papunta doon sa kabila. Tingnan nyo naman yung bato na ito, para yung isipin mo, nakakatakot eh. Wala namang lindol kasi dito. May lindol dito pero mahina, hindi mo maramdaman. Hindi gaya sa mga Asia ba na mabilis magka with lindol. Saka sulit yung bato nila, hindi gaya sa atin may halong lupa. Ito kasi bato talaga lahat. Kaya pagka hindi basta-basta mabigay. Yung mga lang, tipak-tipak lang kunti. Ito. Ito na yung labas, oh. Ayan, alas 4, parang mag-alas 6 na. Napansin nyo dito, yun yung dagat at umpisa naman sa mga yellow. So dati warm na, tunaw. Iba-iba kasi yung temperature minsan dito, nagwa-warm, tapos lamig na naman, snow. Ay, yung mga area doon, oh, tingnan nyo yung mga bahay. Para isipin mo paano kung nabubuhay yung mga tao dyan. Hindi ka na makatanim sa labas. Pagkain mo lang doon lang sa may grocery store. Pag walang grocery store, walang pagkain, gutom. Kain ka ng isda.
Ayan, sa wakas nandito na tayo sa loob ng building mga kabayan. Ito po yung kinuha namin, itong metal. Gagamitin namin ito sa itaas. Iakyat pa natin ito sa 4th floor. So dito tayo sa ground floor, wala pong elevator dito na gumagana pa. Ito po yung lalagyan. Kaso construction pa ito. Ayun po sa itaas oh. Yan, so hanggang 5th floor yung mga kabayan, kasama na yung rooftop. Tapos ito po yung labas natin sa construction na yan. Nababalutan talaga lahat ng yellow dito or snow. Ito po yung labas namin, construction na yan. Minsan dito kami nagtatrabaho sa labas. Pero pag hindi kaya, dito kami sa loob. Sinasarado namin ito dahil may heater ito mga kabayan. Ito po ay mga apartment ito. Pag natapos ito, dito yung tinitirahan ng mga tao. Ngayon mga kabayan, pauwi na kami ng bahay. So ito yung tumambad sa atin palabas. Kanina mga kabayan, pagdating natin ng umaga, wala pa ito, puro bato at saka espalto pa yun dito kanina, buhangin. Ngayon, ito na yung naging buhangin dito. Tuloy-tuloy pa rin yung snow pero hindi na sa ganung kalakas. So yung oras natin alas 5 ng hapon pero ganito na siya kadilim mo. Tingnan nyo naman yung mga bahay oh, umiilaw na, ibig sabihin madilim na talaga dito sa Greenland. So ganito yung buhay namin dito sa Greenland. Trabaho sa buong maghapon. Pagka uwi namin madilim mga kabayan no? Pagpasok namin madilim yung umaga, pag uwi namin madilim pa rin. So ganito yung buhay dito sa Greenland kapag panahon ng winter. Pagka dito sa winter mga kabayan, nararamdaman namin dito na nanghihina kami, lalo na ganito January, February, dahil hindi ka dito nasisikatan ng araw. Alam naman natin ang araw ay isa sa nagbibigay sigla sa atin. Yung nakukuha natin vitamin D dyan na natural, yun ang nagpapasigla sa atin. Kaya dito nagtitig kami ng vitamin D para yan sa hindi natin maranasan yung depression or stress dito sa Greenland. Dahil pansin nyo, buong araw mga kabayan, hindi ka nasisikatan ng araw. So ngayon, pauwi na kami ng kasama ko. Ngayon, nandito na tayo sa bahay mga kabayan, no? Medyo bagsak yung katawan ko at pagod sa trabaho. Pero ayos lang. Isa sa napakagandang pagkakataon yung makauwi ka ng bahay na ligtas at safe. Kahit pagod ka mga kabayan, at least natapos. At ipon na naman ng lakas para bukas trabaho na naman. At itong panahon na to, alas 5, napakadilim. Wala na akong ibang gagawin nito, magpahinga na lang sa bahay. Kasi pag lalabas pa ako, tingnan nyo naman kung gaano kalamig. Tapos ito na po, ganito na po kakapal yung snow simula kanina mga kabayan. Parang isang dangkal siya. Ayan. Wala pang isang araw na snow ito. Tapos tingnan nyo, napapalibutan ng snow yung bahay namin. At gagapang yan dito kapag hindi ito masarado. So ito na po mga kabayan, no? Ang update dito sa lugar namin, dito sa Greenland. Kain na po tayo mga kabayan. So pagka may bahaw mga kabayan, pinakain ko talaga yan kasi sayang naman pag itapon ito. At saka maganda yung bahaw pagka yung ulam mo sabaw na mainit. Kasi hindi siya masyadong mainit pagkain mo mga kabayan, no? So, kain na daw si Amaya. Let's go! Okay. Bigyan na it na. Gutom na gutom ako. Saktong-sakto talaga yung sabaw. Si Amaya, oh. Wow. Ha? Basa. Ay, basa ako. Love you. Love you, Papa. So, yun. So, ito na po yung ating sinabawang manok, oh. Ito yung ating ulam ngayon. Napakasarap nito mga kabayan. Ito yung paborito natin na ulam. Isa sa mga paborito natin. Mas Kuya Axel? Sinabawan. School. Yan si Axel mga kabayan, wala pang uwian niya, mamaya pa alauna. Kasi minsan alauna yung uwian nila. Pero may pagkain naman sila doon, magkakain sila doon tanghalian. Half day lang yung pasok nila. Siya na lang din ang uuwi. Ito po. Wow, grabe, napakasarap nito. Masarap sa kuwan mga kabayan, yung gutom na gutom ka tapos may sabaw. Kain. Thank you Lord. I love dukot. Nagtamis ang sabaw ng nisib. Saan po tayo? Subukan ko si Amaya. Amaya, let's eat na. Let's eat. You like to eat? Yes. Tanga. Kain tayo. Kain guys. Yan. Kain po tayo mga kabayan. Ito po yung ulam namin, manok. Nasaan na si Axel man? Napakasarap. Sa school pa? Si Axel, namomonitor namin sa aming cellphone kung saan na siya kasi mayroon naman siyang AirTag.
Kaya malalaman namin na sa school pa siya. Pag nagbabiyahe, malalaman din namin. Kasi madidetect namin yung address niya. Para lang siyang device mga kabayan, yung AirTag. Ilagay mo lang sa bag or sa kanyang mga sapatos or kahit saan, pwede gawing relo. Madidetect mo siya kung saang lugar na siya. Yun yung kagandahan sa AirTag. Huwag ano. Malalaman mo kung pumasok ba siya. Lahi pa na. Ano, malambot man. Oh, picture. Yan. Subukan natin yung sabaw mga kabayan ha. Saktong-sakto talaga mga kabayan. Basta malamig na lugar tapos sabaw ka palagi. May initan yung katawan no. Yung gutom na gutom ka, yung sikmura mo mga kabayan, nagutom dahil sa trabaho. Tapos pagdating mo may pagkain, napakasarap kumain. Yung magagamot talaga yung gutom mo. Dahil may rice, pero pag walang rice mga kabayan, parang maluwag yung tiyan. Pag tinapay lang, wala, hindi kaya.